Arrest number 14, ayan, ano ang latest mula sa Malacanang? Ayan, yun daw mga nanggulo sa Malacanang, dyan sa may Menjola, dapat managot. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kumbinsido si PCO Undersecretary Claire Castro na planado ang nangyaring gulo sa Ayala Bridge at Menjola kahapon. Naniniwala rin si Castro na mayroong nasa likod o nag-utos sa grupong ng gulo. Katwiran ng opisyal, hindi maaaring sabihin ng mga nakilahok at nagpasimuno ng gulo na inaalam lang nila ang nagaganap habang walang habas na nambabato at nananakit sa mga pulis. Kaya naman giit ni Castro, kailangang managot ang mga nasangkot sa gulo. Wala pang pahayag si Pangulong Marcos sa insidente kahapon, pero sa kanyang utos kay DILG Secretary John V. Remulla, tiniyak ng presidente ang proteksyon sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon pero hindi kukonsintihin ang panggugulo at karahasan. Lakay? Ayan, ang Pangulong Marcos ba nasa Malacanang ba kahapon, nakamonitor sa mga nangyayari? Binanggit na kayo ng Malacanang na nakabantay ang presidente pero hindi sinabi kung nasaan ang Pangulo. Ayan, oho. At matindi yung nangyari, Miss Let, dahil ang batay sa intel talagang gustong lusubin ang Malacanang at sunugin. Yan ang mga sinasabi ng ilang realista, yung mga black search kahapon. Oo, Lakay, yan din yung sinasabi ni Jose Castro, hindi nila inaalis yung anggulo na tangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Mm-hmm. So ano daw ang gagawin? Ayan, matutukoy kaya itong sinasabi ni Yorme Isko kanina na meron daw politiko at isang abogado na nag-finance dito sa grupong ito. Oo, yan ay ipaubaya, Lakay, sa mga law enforcer. Mm-hmm. So ano ang activities ng Pangulong Marcos ngayong ganito ang nangyari kahapon? Siya pa ba ay mag-iikot pa, lalabas o magmo-monitor na lang sa Malacanang? Oo, wala pang abiso, Lakay, ang palasyo. Inaantabayanan nga namin kung mayroon ba siyang briefing sa NDRRM at mayroong bagyo. So, aabangan natin. Okay, sige. Okay, maraming salamat Let mula sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.